Hesu Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pamanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay tumingala sa langit. Nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ibinigay mo sa akin. Inilagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. At kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko'y dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinilaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nais ko pong ibahagi ang isa sa santo na patuloy na nagbibigay ng mga milagro. Si San Isidro, ang patron ng mga magsasaka. Noong pong siya'y nabubuhay at nag-aararo, ang larawan po ng mga estatwa po ni San Isidro Labrador sa Pilipinas ay kalabaw. Pero wala pong kalabaw sa Spain, sa Madrid. Mga baka po ang ginagamit nilang pang-araro. At si San Isidro Labrador po ay nagkaroon ng pagsasanay sa kabanalan. Ano po yung pagsasanay sa kabanalan? Tulad natin na narito ngayong gabi, ang pagsisimba, ang pagdalo sa banal na misa, ang pananalangin sa loob ng simbahan, ang pananalangin sa tahanan, at ang pag-aalay ng mga gawain para sa Diyos ay mabuti at ito'y pagsasanay sa kabanalan.
spiritual exercises. Si San Isidro Labrador po, gigising ng madaling araw at bago siya tumungo sa bukid para mag-araro, ay pumupunta muna sa simbahan, nagdarasal, at dumadalo ng misa. At pagkatapos ay patungo na siya sa kanilang pag-aararuhan at nakikita ng mga kasama nilang mga mag-aararo rin, mga magsasaka, na bago itulak, hilahin ng bakang pang-araro ni San Isidro ay nakaluhod siya, hawak ang pangararo at nag-aalay ng panalangin para sa Diyos. Malaki ang saka ni San Isidro Labrador, kaya't may kanya-kanya silang toka na mga sakahan ng trigo. Pero yung kay San Isidro Labrador ay malaki. Kaya't isang umaga, nakita ng mga kasama nila na silip na nakaluhod si San Isidro at nag-aararo. Nagtataka sila bakit nag-iisa siya, napakabilis na maararo ang kanyang tokang lupa, kanyang sinasaka. Isang araw din ay nakita nila, sabi nilang mga kasama, talaga ito si Isidro. Umarkila pa ng dalawang mag-aararo. Saan siya kukuha ng pera? Saan kukuha na hindi naman malaking masyado ang kita ng tanim ng trigo? Na-discover nila na hindi tao ang katulong ni San Isidro sa pag-aararo, kundi dalawang anghel. 3 silang nag-aararo. Na nakita ng mga saksi na si San Isidro ay may katuwang na dalawang anghel o iba pa, dalawa o 3 pa, na napakabilis. Sabi niya, nag-iisa siya tapos ang bilis-bilis yung na-discover nila na si San Isidro Labrador ay nagdarasal sa kanyang anghel. Natulungan siya sa kanyang pag-aararo. At anong pagsasanay sa kabanalan po ni San Isidro Labrador? Na ang kanyang pag-aararo ay panalangin niya para sa Diyos at ang pag-aalay ng kanyang paglilingkod sa Diyos sa hawakan ng pag-araro ay naroon ang kanyang panalangin ng pag-aalay sa Panginoon Diyos. Ordinaryong nagbubungkal ng lupa sa pagtatanim, pero kaakibat niya sa pagtatrabahong yun ang presensya ng Diyos. Kaya't nakita po nila na nag-iisa siya, pero ang bilis niya makapag-araro hanggang sa madiskubre ng mga saksi, din pala'y mga anghel na tumutulong sa kanya at hinihingi niya sa Diyos na ito'y isagawa. Kaya sinasabi po, magpadala po kayo ng anghel na siyang tutulong sa akin upang makapag-araro ako at bilang paglilingkod ko sa Diyos ang panalangin ng pagtatrabaho. Kaya sa bawat isa po sa atin, alam po niya ninyo, ang kabanalan ay nagsisimula sa lahat ng mga gawain natin na naihahandog sa Diyos. Kung kayo'y naglalaba, kung kayo'y nagluluto, meron po, Panginoon, pasarapin mo po itong aking niluluto para masiyahan po ang mga kakain nito. Salamat po. Panginoon, ang aking paglilingkod bilang isang tindera ay pag-aalay po ng aking pagbibigay puri sa iyo na sa araw-araw ng aking pagtatrabaho ay ikaw ang aking pinag-aalayan. So yun po yung connection na kung bakit kailangan tayo na ang mga simpleng gawain ay nagiging banal at makahulugan. Kasi sabi po ni Saint Teresa of the Child Jesus, kahit magpunas ka ng alikabok, naroon ang isang pag-aalay na ito'y dahil sa pag-ibig ko sa Diyos, ito'y aking ginagawa. Hindi po yung trabaho na nagdadabog, naiinis, sang katutak naman tong lalabang ko, sang katutak ito ang mga gagawin ko. Nagrereklamo po yun, hindi po nag-o-offer
Kaya sinasabi po, kahit anong trabaho ng mabigat, kahit anong trabahong tambak, kapag naialay po sa Diyos, mapapagod ka pero mayroong kasiyahang nagtataglay sa puso mo kasi bakit? Naiugnay mo sa Diyos. Ito po ang buhay ng mag-asawa na si San Isidro Labrador na kanyang may bahay. Pareho silang santo. Santo at santa ang mag-asawang ito. At hindi po nabulok ang kanilang katawan. Incorrupt body po ang mag-asawa. Isang araw ng winter, ng tagyelo, at kailangan po magpagiling ng trigo kasama ang iba pang mga kasamahan niyang mga magsasaka, winter sa Spain, sa Madrid. Yung dalang sako po ni San Isidro, habang papunta sila sa gilingan, ay sinasaboy niya sa mga ibon. Sabi ng mga kasamahan, pagdating niya sa gilingan, wala nang laman ng sako niya. Kung ano ang timbang na 100 kilo ng trigo na dala po ni San Isidro Labrador, pagdating po sa gilingan, lampas pa ng 100 kilo, 100 kilo, 50 kilos, 100 kilos, nadagdagan pa, kaya manghamang-ham po ang mga kasamahan niya na habang binabagtas nila yung mahabang landas na puro yelo, puro snow, at ang mga ibon ay nagdadatingan sa kanya, sumasalubong, sinasabog niya. Sabi nung ay nako, si Isidro, nasisiraan yata ng ulo, pagdating sa gilingan, wala na itong magigiling na mga trigo. Nagtaka itong mga kasama. Sinubukan nila at ng kanilang timbangin ay higit pa sa 100 kilo ang sumobra. So yung himala, ito po'y nakapangbigay mangha sa mga kasama niya na mga magsasaka. Ito po yung nakasulat po itong witness na ito, mga testimonya na mga naging kasama po ni San Isidro. At nahandun po yung dala ng kaugnayang Diyos sa kanya mga ginagawa. Ano pong halimbawa na pwede nating gawin? Kasi San Isidro po at ang kanyang may bahay ay puspos ng panalangin at nag-uugnay sa Diyos. Simple lang naman yung ginagawa. Ang misis niya, may bahay niya nagtatahip para humiwalay ang ibang mga binlid ng kanyang mga pinagiling na trigo. Pero ang panalangin, ang buong pagkilos ng kamay, ang kanilang buong katauhan ay nakaugnay sa palad ng Diyos na kanilang ginagawa. Meron pong milagrong nangyari pong hindi po ako yung nagmilagro. Doon po sa Bukidnon, 1992, nung si Cardinal Rosales po ay aking bishop sa Bukidnon, sa kaduluduluhan po, pinakagitna na po, Upper Pulangi, 3 buwan na drought. So ang ginawa ko po, sabi ko, pinatawag ko lahat ng 23 barrios, dali ng mga kalabaw. Kumuha ng lupa doon sa lugar na kung saan sila nagtatanim. Nagmisa po kami, tirik ang araw, ang sakit sa balat. At pagkatapos po ay binindisyonan ko po ang lahat ng mga lupang dala, pati mga kalabaw. At si San Isidro Labrador ay pinirosisyon namin sa ilog. At mga banda alauna, may mga bisita po akong mga Jesuit na nag-exposure po sa akin, mga pari, para makita yung lugar ko. Pumunta po kami sa ilog at pinaliguan ko po ang estatwa ni San Isidro Labrador. Ako, magpapaliguan kita, magpaulan ka mamayang gabi. Kailangan na kasi 3 buwan ng drought. Ang area ko sa Upper Pulangi, doon po sa Pulangi River, pinaliguan ko sa San Isidro Labrador. Habang nagdadasal po kami, ay magpaulan po kayo ngayong gabing ito. Sabi ko po, alas 10 kayo magpaulan, mamayang gabi, umulan po ng alas 10. The next day, umuulan, nagbakting kami ng aking kampana sa aking simbahan,
At sabi ko, magmisa tayo, magpasalamat. Fiesta. Fiesta. Yun po si San Isidro Labrador. Kaya ang mga tao po doon ay sabi, uy, napadinig. Yung pare natin nagdasal. Hindi, sabi ko, hindi. Tayong lahat na nagdasal. Kasi hinihingi natin na umulan na 3 months na po, as in, nag-aapoy na po ang mga damo kahit wala pong hindi po sinisindihan dahil sa tindi ng init. Itaas po ng bundok ito at ang milagro po ni San Isidro Labrador ay napakabisa. So sa ating pong pang-araw-araw na ating mga gagawin, tulad po ni San Isidro Labrador, ang lahat ng kanyang ginagawa ay kaligayahan bilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nagluluto kayo, naglalaba, nagtatrabaho, anumang mga gawain po ninyo ay may dapat na nauugnay sa Diyos. Kaya nga po naging santo at santa ang mag-asawang ito dahil nga po sa simpleng mga gawain na naging banal at naging makahulugan at higit sa lahat, ang presensya ng Diyos ang siyang mas nagkaroon ng timbang sa lahat ng kanilang mga gawain. Kaya nga po, paalala, pag kayo nagtatrabaho, magsabi, buwisit na trabaho ito, tambak na naman. Wala na, hindi na natin naiisip ang Diyos. Ito na naman, sangkatutak na naman mga trabaho ito, ganyan. Ibig sabihin na, salamat po Diyos, Panginoon Diyos, inaalay ko po itong maraming gawain ito, alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Inaalay po namin ito para sa iyong kaluwalhatian. Pinakasimpleng pagwawalis, paglilinis ng bahay, pagluluto, pag-aasikaso ng mga bata, paglalaba, o anumang mga gawain ninyo na inyong kinabubuhay, ang siyang masigit na makahulugan at higit sa lahat ay mabibindisyonan ng Diyos at ito'y kabanalan.